give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay at magandang oras sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon, at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated sa mga uploads. Well, meron tayong natanggap dito. Ito, napaka-legit na marka yan. MX, I, and V sign. Okay, atin to i-analyze. Pero bago tayo magpatuloy, of course, ako'y mag-shoutout muna sa ating mga ka-TH. Alright, ako'y mag-shoutout kay Hilardo Berdan, kay Zafiro, shoutout din kay Bunghaik, shoutout kay Lampaso Pugiit, kay Dennis Mordino, John Tox, kay Madan Canonigo, shoutout din kay user SZ3, kay Jonathan Visaya, Jeric Manlumahay, shoutout kay Tating Nali Mansalay, Danny Flores, Dick Michael Pagute, at shoutout din kay Anthony Ray Labadan, kay Elvin Famaran, kay Robin Juben Bacalso, user DR8, kay user GF8, at shoutout din kina Marco Hunculada, kay David Suaviso, kay Kinjimel Maglinte, and lastly shoutout kay Adrian Dilarama, make that Arian Dilarama, shoutout kay Willie Inaldo, kay Green Discovery Channel, kay user BR1, and lastly kay Lupi Marino, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Okay, mag-umpisa tayo dito mga ka-TH sa pinakamagandang marker. Ito yung MXI na merong inverted V na sign. Well, ang M, una sa lahat, ay pressure underwater. So kung may malapit na creek dyan o river, ang ibig sabihin nasa tubig ang item nito. At ito sign of entrance or tunnel, ito ang distansya niya. Okay, so X, ang mga ano kasi hapon gumagamit din ng Roman numerals, pinagalo-halo nila kasi yan, mga kanji Roman saka yung Korean na mga pagkasulat, kaya ang lumabas ay hybrid, kakaibang klaseng kanji. So itong dito nagsasabi yan ng x plus 1 equals 11. So it can be 11 yards or 11 meters ang distansya, at naroon ang tunnel or ang pinaglagyan ng item. Ang sabi ay sa tubig. Ngayon tingnan natin ng ibang picture ni ka-TH, ay meron ngang sign ng isda rito. Ito yan, no? So ibig sabihin tama talaga yung yan, fish yan. Susundan lang ang direksyon ng fish, kasi ang fish ay yan ay secret na arrow na ganyan yan. Pero karamihan kapag ganyan na maiksi na siya, hindi siya mahaba, ang karamihan yan ay 4 to 5 meters lang. Kaya sundan nyo ang tinuturo nito sa 4 to 5 meters na layo kung anong meron. At kung nasa tubig na yan, well, yan na yung yan na yung portion, yung 4 to 5. Pag may makita kayong bato na malapad sa distansya na 4 to 5, yan yung tinuturo niya, itong bato na malapad. And then under lamang diyan ang item, pinatungan lang ng ng malapad na bato na malaki para hindi maanod sa baha kapag may baha. So treasure underwater nga. Ito ay final pointer marker. Final na nagtuturo yan, yung isda na yan. Tingnan natin ang iba. Ito, so ito ay counter sign. So galing dito ay 10 na lang. So pwedeng 10 hakbang, 10 metro, 10 yarda.
So tingnan lang ang harapan kung nasaan yung tubig. Okay, so 10. Kapag may tubig sa unahan within 10 metro, yarda or hakbang, so doon nga. Okay, at baka kung ito yung nakaharap ito doon sa isda, nakaturo yan sa isda, jackpot na yan. Kung nakaturo yan dito na marka, ito. And then lastly, we have very confusing ito. Kasi ito, tingnan natin yung mga sign dito. Merong square na may arong ganyan. And then merong sign of gold. Yan. Yang nakaganyan, yan ay bunker. Bunker sign yan kapag merong box sa baba ng kin. Ito ay kasi kin yan, nakaganyan yan. Tinanggal lang yung dalawang nakaganyan na guhit. So kin, ibig sabihin yan, kahit di natin basahin yung mga nakalagay dyan na iba, ay dito yan. Okay, given na yung arrow, given na yung direction, so papunta siya rito. Ngayon, pinagtaka ko bakit may nakalagay na year. So ibig sabihin, nagsulat nito hindi Hapon. Pwedeng Amerikano or pwedeng reburied treasure ito ng American. Meron pa palang dito, sign ng entrance, binaliktad. So dito yan, entrance or portal. Itong iba pang nakasulat dito ay merong ito sign to ng treasure yung nagaganyan. Kaya lang pinaghalo itong 22 and then LY, strange na ito na sign, hindi na to at meron pang parang 2 0 and then yan, so meron pang ganyan. So ano ba yan sa tingin nyo mga katiyats? Masyadong na siya, complex. At kapag ganito ay masabi natin na ang gumawa nito ay parang hindi Hapon. Kasi buo yung year dapat hindi kumpletong pagkasulat niyan. So year, wala namang siyang nilagay na taon dyan. Dapat nilagyan niya ng 1944 or 45. Wala. Pero dito, ito'y Japanese sign to ng treasure. Okay, so itong dito parang may hindi natin maklaro yan kung litrang C ba yan. Pero ang maganda diyan ay given ito. Ang kin sabi bunker, naku kung bunker wag na. So dito na banda. Okay, so kung yan man ay bunker, ay pabayaan nyo na lang. Pero i-test dig nyo muna ang gilid ng itong portion dito. Test dig nyo lang ng 2 meters, baka sakaling merong giveaway. Pero kapag walang kakaiba sa 2 meters, walang bagay na gawa ng tao, ay wag na magpatuloy kasi ang sign na ito ay bunker. Malalim yan. At mahirap, magastos, at pwedeng hindi matamaan dahil wala kayong mapa.
Alright, so yan lang ang aking pag-analyze nitong na mga napakagandang mga marker nito. Mga ka-TH, ang maganda dito ay itong isda kasi final pointer ito sa tubig. Kapag may tubig sa front, 4 to 5 meters lang, tingnan kung merong dapanas or palanas, malapad na bato sa tubig, pwedeng yun ang takip o pwedeng nasa loob ng bato. Ito, distansya na 10, check nyo sa harapan niya kung anong meron na sa 10 metro galing dyan. At ito ang complicated, so try nyo lang ang gilid kasi yan ang tinuturo ng arrow sa kin bunker sign. Okay, so ako'y magpaalam na, hanggang dito na lamang ako mga ka-TH. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa bago pa lamang. Paalam at ingat kayong lahat.